to Timothy. 1 Timothy chapter number 5. Babasahin po natin ngayon verses 1 to 10. Verses 1 to 10. 1 Timothy 5, 1 to 10. Nandiyan na po tayo. Salitan po tayo. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at magkikita po tayo sa verse number 10. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren. The younger men as fathers, the younger as sisters, to all purity. Honor widows that are widows indeed. But when widows have children or nephews, let them wear first the shoe and guard their Now she that is a widow indeed, and desolate, trusted in God, and continueth in supplication and prayers night and day, and these things give in charge, that they may be blameless. especially for those in his own house. He has the right to take divorce. Let not a widow be taken into the number under 60 years old, having been the wife of one man. Sabay-sabay po tayo, verse number 10. Well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. Let us pray. Ama namin Diyos, salamat po sa kabutihan niyo sa aming lahat ngayong umaga. Kayo na nga po mangusap sa bawat isa. Sa mga hindi pa po nakakilala kay Kristo, let them know Christ, let them know of His doctrine, let them adorn. Yung doktrina po ng pagiging Kristiyano is something to behold and to admire. And help us, O God, to be Christians who are obedient to Thy Word. Help in each and every one of us na nasa transition period sa aming mga buhay, that we might acknowledge yung inyo pong kalooban, and we might follow after that will. At we will align our lives according to that will. Tulungan niyo po ang bawat isa. Be to the glory and praise, and help me as a preacher. Kayo po ang maitaas, hindi po ako. In Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Daming contraption. Alright, before going into our text, let me punta muna tayo in Romans chapter 8 and Ephesians chapter 4. Okay, two passages before diving into this. Romans chapter 8 and Ephesians chapter number 4. Verse number 29. Sige, magsimula tayo ng verse number 28. Because I believe, yung iba sa atin, yung passage po na ito, iba sa atin, light verse pa nga, no? So, brother friends, pwede mo hinaan konti, number 4 sa baba. Yung malakas siya. Okay. Hello. Sige. Okay na? Yan. Hello. Okay, Romans chapter 8, verse 28 and 29. Ang sabi po ng Bible, and we know that all things work together for good to them that love God. Could you amen? No? Work together for good. Pero, hindi lamang all things work together for good, but tingnan niyo po sa ibaba, to them who are called according to His purpose. Verse number 29. What is God's purpose? Ano yung purpose niya? Ano yung kagustuhan niya? Ano yung gustong mangyari ng Panginoon? For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Now, kung meron pong reason kung bakit po tayo nandito every Sunday, first and foremost, syempre, dapat that is for God's purpose, and His purpose is, na ang bawat isang ligtas is to be conformed to the image of His Son. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay gusto ng Panginoon maging kamukha, to be conformed to the image of Christ. Amen. Maging kagaya ni Kristo, maging katulad ni Kristo. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 12. Ephesians chapter 4, verse number 12. Ano sabi ng Bible?
for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And mga kapatid, ang buhay po natin bilang mga mananampalataya, listen, kung ano yung tawag po sa atin. We are not just called the children of God, but we are believers. At pag tinagalog mo, syempre ang tawag natin, mananampalataya. Our life requires faith. Ang ating pong buhay ay kinakailangan ng pananampalataya in order to please God. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Without faith, mga kapatid, hindi natin mapiplease ang Diyos. Nandiyan pa po tayo? And dito, sa binasa na sa Ephesians 4:12, tingnan niyo po kung bakit binigay yung evangelist, ba't binigay yung prophets, ba't binigay apostle, ba't binigay yung pastors and teachers. Because ang gusto ng Diyos is to perfect the saints. For the perfecting of the saints, hindi lamang yun for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. And listen, tayo po ay napipreachan every Sunday, tayo po ay nakaka-receive ng salita ng Diyos, and somewhat, minsan masakit, maka-receive ng Word of God, lalo na kapag ito ay sharp. Amen. But please remember that it is for our benefit. Para po sa atin, because God is working a work in us, may ginagawa ang Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, He is transforming us to be conformed to the image of His Son. Gusto niya maging katulad tayo ni Kristo. And if ever merong mga bagay na tayo po matatamaan po tayo mga kapatid, let us understand na kung ito ay salita ng Diyos, then your problem is not with the preacher. Your problem is with God and with His Word. At kung gayon po, ay tignan natin, saliksikin natin ating mga sarili. Amen. Kung what is God's will, what is found in the Word of God, lest we be found na ang ating pong pagiging Kristiyano ay laro-laro lang. Amen. Are you serious about your Christianity? Are you serious about being a child of God? Or para sa atin, this is just one avenue na pinupuntahan natin every week para lamang masabi that we are Christians. Being a Christian is not a game or a playground. Amen. It is a warfare. Ito po ay gera, labanan, at marami na po ang natalo or bumagsak sa labanan po na ito. Now turn to 1 Timothy 5, and this is our text for this morning. And I hope this will be a memorable study to us in ways na napakalapit nito sa puso ng bawat isa sa atin dahil this is regarding family. Okay? The text that we have read is are regarding family. Tungkol sa pamilya po. Amen. So, I hope na magiging memorable po ito sa atin at ilagay po natin talaga sa ating mga puso. Alright, so let us start. Remember na yung letter na ito in 1 Timothy, yung sulat po na ito, is particularly addressed to Paul's son in the faith. Sino yun? Timothy. Makikita natin yun sa 1 Timothy 1:2. Timothy was in charge at the church at Ephesus. Mababasa mo yun sa 1 Timothy 1:3. At sinabi ni Paul, kailangan niyan dyan ka to charge some that they teach no other doctrine. So, the purpose of God, kung bakit binigyan niya ng sulat si Timothy dito sa 1 Timothy, ay para i-address yung mga heresies or even yung mga maling mga bagay na nanoroon sa simbahan po na yon. Even though si Apostle Paul yung nag-start ng church po doon, hindi may iwasan that there are some teachers na merong ibang intent and motivation sa ministry. That's why si Timothy ay nandoon to charge some that they teach no other doctrine. This is consistent to, in 1 Timothy 2:2, may kita natin yung lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Consistent po. Yung tinuro ni Apostle Paul o yung chinarge ni Apostle Paul si Timothy na turuan sila o sabihin sa kanila na wag sila magturo ng ibang doktrina, consistent yon to lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Sabi ko nga po sa inyo, this is the paradox. We are at war, at the same time we should be at peace. At war spiritually but physically and personally at peace. Amen. Hindi po tayo magkakalaban dito.
Remember that. Your brothers and sisters in Christ are not your foes or enemies. They are your friends and tayo po yung comrades in the faith. Tayo po yung magkakatulong. Amen. And one thing na ang kalaban gusto niyang gawin ay pag-away-awayan tayo. Because if that is so, walang mangyayari. Magbi-bring reproach to Christ. And sad to say, yan ang maraming nangyayari sa mga churches. Amen. Kaya naman nagkakaroon ng mission dito or mission dyan ay dahil nag-away yung simbahan, nagka-split. Kaya ngayon, itong simbahan na to, pinanatili yung kanyang sariling pangalan, at itong simbahan na to, nagpago ng pangalan, pero isang simbahan lang sila, nag-split. And that brings reproach to Christ, mga kapatid. But that should not be the case. Brethren should love each other, at kailangan tayo nagtutulungan in this cause. Now, sa 1 Timothy 4:6, sinabihan si Timothy na kung ilalagay niya yung mga kapatiran in remembrance of these things, yung mga bagay na dinidiscuss po dito, na magiging good minister siya. Nalala niyo po yun? If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. And the result is verse 16. Ang resulta nung bagay na ito ay kapag nagpatuloy sila doon sa doktrina, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Obviously, yung salvation sa verse number 16, bago tayo dumating sa ating text, ang kaligtasan doon ay hindi tumutukoy sa justification. Okay? Or salvation of one's soul. Now, by the way, ilalagay ko lang yung topic. 1 Timothy 5, 1-10, orderly procedures. Now, as I was saying, yung salvation doon sa 1 Timothy 4 is not referring to justification or the salvation of one's soul, o yung kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Hindi siya tumutukoy sa yung tao ay hindi na mapupunta sa impyerno. Yung kaligtasan sa 1 Timothy 4:16 ay tungkol po sa error, tungkol po sa kamalian, tungkol po sa pananampalataya, tungkol po sa wag nawa na mapunta sa error, kamalian, heresy ang isang tao or apostasy para maligtas sila. Kaya kailangan magpatuloy sa tamang doktrina. Amen. When we continue in the right doctrine, we will be saved. We will be saved. Hindi sa impyerno, kundi sa maling katuruan. Amen. Now, evident yan sa 1 Timothy 4:1. Ang sabi niya, "Thou the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." And I have discussed that to you before, na ang pag-alis po sa pananampalataya ay isang realidad. Amen po ba? So, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ang kaligtasan, once na ang tao masave, makamit yung buhay na walang hanggan, we believe and we firmly stand na hindi na po yun na-erase or nawawala. Once saved, always saved. Pero yung taong ligtas, na naligtas, pwede siyang umalis sa pananampalataya. That is very possible. Marami tinatawag yung backsliding. Yun yung term nila doon, backsliding. When you depart from the faith. And it is very possible ng isang mananampalataya to lose his sight of the faith or to lose his sight of God na hindi niya na mag-glorify ang Diyos. Or tayo ay lumakad na not according to faith but according to the flesh. Or even, kagaya ni Demas, having loved this present world. Very possible po yun. Pwedeng mag-depart sa faith. And I hope wala sa atin dito ang gustong gawin yun. While justification is irreversible, a Christian can and experience tells us many are not living according to the faith. Titus 1:16, ang sabi ng Bible, Titus 1:16, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Posible po, mga kapatid, nang isang tao ligtas siya, sumampalataya siya sa tapos na ginawa ni Kristo Jesus,
naniwala siya dun sa death, burial, and resurrection of Jesus Christ, it is very possible that even though ligtas ang isang tao, he is not living according to the faith. Amen. Nandiyan pa po tayo? Kaya po importante na may church. 1 Timothy 3. 1 Timothy 3:15. Anong sabi doon? I'm just putting things in your remembrance. Baka nakalimutan po natin yung mga pinag-aralan natin for the past months regarding 1 Timothy. Ang sabi ng Bible, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Napaka-importante ng church. Amen. Especially the churches who acknowledge the mystery, who acknowledge the body of Christ, who acknowledge the head of the church, which is Christ. Napaka-importante because the church, sabi ng Bible, is the pillar and ground of the truth. As I was preaching lately, dinidiin ko po, and hopefully, it was delivered to our hearts, na merong direct connection ang katotohanan at ang godliness. I hope nakikinig tayo when I am discussing that. Yung concept po na yun, mga kapatid, na malaki yung kinalaman at directly, ano bang term to? Responsible ang truth to godliness. Directly responsible. Ibig sabihin ko doon, you could not live in godliness kung hindi mo alam ang truth. If you don't know the truth, you could not be godly. Why? Kasi by nature, we are children of wrath. By nature, we are son of Adam. By nature, we have sin in us. Tama? And we do not know. Ang sabi ng Romans, they that are in the flesh cannot please God. You do not know God. Hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin alam ang Diyos. Hentil po tayo dati. Or kahit naman ngayon, Gentiles tayo kung ang pag-uusapan natin ay flesh. Pero salamat, we are in Christ, neither Jew nor Gentile. In Christ. Amen. But listen, if you don't know the truth, you don't know how to be godly. Simple put. Kaya kung hindi natin aalamin kung ano yung katotohanan, kung ano nakalagay sa salita ng Diyos, we could not be godly. Titus 2. Titus chapter 2. Verse 11. Tingnan nyo, anong tinuturo ng grace? What grace teaches? Ang tinuturo ng grace sa Titus 2:11-12, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that. Anong tinuturo ng grace? Tinuturo ba ng grace na magkasala tayo? Tinuturo ba ng grace na maging pabaya tayo sa buhay natin Christian? No. Grace is teaching, verse number 12, deny ungodliness and worldly lust. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Therefore, mga kapatid, if we don't know the teachings of grace, we could not live godly. Are you following? Truth is directly responsible to become godly in Christ Jesus. Hindi tayo magiging godly, we will not understand godliness if we will not know the word of truth. Without the truth, kung wala yung katotohanan, you could not live godly in Christ Jesus. It is impossible. Ang best lang na magagawa ng flesh mo ay magpalabas lang. To show off. Amen. Maraming mga religion, they have, ang sabi ng Bible, form of godliness. Panlabas na anyo, may kita mo, wow. Okay, wow. These churches, they care. Kasi mga t-shirt nila, or mga ano nila, may cares, no? But they have a form of godliness. Pero ang sabi ng Bible, denying the power thereof. From such, withdraw thyself. It is very possible na ang isang Kristiyano din, he is ignorant of that. Because he is ignorant of the truth. Truth is undeniably our source on how to be godly.
Hence our text, diba? 2 Timothy 2:15. Yung text natin sa 2 Timothy 2:15. Tingnan nyo po, I will prove to you again that truth is connected to godliness. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, we are talking about the truth. Tama po. Verse 16, but shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Deny the truth or deny to rightly divide the word of truth, ang resulta mo, ungodliness. So, in contrast to that, if you will abide in the truth, saan ka ililid nito? Godliness. We will be godly. We will live like God. We will think like Him. We will do things like Him. And we will labor together with Him. Why? Kasi nalaman natin yung katotohanan. Amen. Therefore, it should be our expectation to hear truth from the pulpit, as the church is the pillar and ground of it. Mga kapatid, only the truth shall make you free. John 8:32, maliwanag po yun. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen. And ang katotohanan, hindi lamang siya word of truth, but He is also Jesus Christ. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Nakakasunod po tayo? Mga kapatid, nawa maintindihan natin. Ang katotohanan, ang tanging paraan para maging tama ang paglilingkod mo at mamuhay ka ng tama sa harapan ng Diyos ngayon ay malaman mo ang truth. Because if you know the truth, it will lead to godliness. Amen. The doctrine which is according to godliness. Now, if we will insist doon sa mga bagay na hindi totoo or untrue, ungodliness lang po yung kakapuntahan nun, hindi godliness. Amen. However, as I also discussed before, not all truths, hindi lahat ng katotohanan in the Word of God, hindi lahat ng truth sa Word of God dapat i-apply ngayon. Tama po ba? Hindi para sa panahon natin yung panahon ni Noah. Tama? Hindi para sa panahon natin yung panahon ni Moses. Hindi para sa panahon natin yung panahon ni David. Amen. Not all truths are for our time. Kaya ang sabi doon sa Bible, rightly dividing the word of truth. Dahil kapag in-apply mo ang truth na sa ibang panahon, imbis na godliness, ungodliness pa rin sa harapan ng Diyos. Why? Dahil kumukontra tayo sa programa ng Diyos sa panahon natin ngayon. We are, instead of contributing to the work of God, we are fighting against. We are, kumbaga, kinakalaban natin at hindi natin nasusuportahan yung gawain ng Panginoon. Remember, ang programa ng Diyos ngayon tungkol sa katawan niya. Tungkol sa body of Christ. That is God's program for today. But remember this, church, wag po ninyong kakalimutan, God is not done with Israel. God is not done with Israel. But God right now is concerned not with Israel, but with the church. There's a difference. Kapag kinuha niya tayo sa rapture, tandaan niyo po, babalik ang programa niya sa Israel. Amen. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, kaaway sila according to the gospel. Pag binasa mo yung Romans 11. Concerning the gospel, they are enemies. Amen. They are enemies. Okay? Bakit sila enemy? People of God sila preacher. Bakit sila enemy? Sabi ni Apostle Paul. Bible din yun Hindi ako nagsabi nun. Pero bakit enemy sila? Dahil ngayon, ang tinitingin pa rin nila sarili nila, because of their own righteousness, tanggap sila ng Diyos. But they miss, anong na-miss nila? The righteousness of God in Christ. Na matatanggap ka ng Diyos ngayon, not because of your own righteousness, but the righteousness of Christ. The righteousness of God in Christ. Doon tayo matatanggap, doon tayo natanggap ng Diyos, doon tayo naligtas. Not because of our own, but because of Christ. At yun yung problema sa kanila ngayon, even today. So preacher, anong dapat natin gawin sa kanila? Preach the gospel to them. The same way kung paano ka na-save, is the same way paano sila masisave sa panahon natin ngayon. Wala pong ibang pamamaraan ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos one day, oh, bakit ka papasok dito sa langit? Anak ako ni Abraham. Bakit ka papasok pa? O, ano naman kung anak ka ni Abraham?
anak ako ni Judah. Ano naman, kung ano ka, kahit sabihin niya pa yung lipi niya, simula nung kanununuan kay Adan, hanggang sa nanay niya at sa tatay niya, hindi siya papapasukin kung wala siya kay Kristo. Amen. That's the sad reality for today. Amen. For without, no man cometh unto the Father but by me. Tandaan po natin yan. Amen. At pag binasa natin yung Bible, hindi lahat ng Israel ay Hudyo o tunay. Tunay sila. Hindi lahat tunay. Hindi ko sinasabi na hindi sila anak ni Abraham. Pero meron pong Israelita na unsaved. At wala talagang tamang relasyon sa Diyos. At meron namang may tamang relasyon sa Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, ang Hudyo na maliligtas ay yung mga sumampalataya lang kay Kristo. Pag hindi po sila sumampalataya kay Kristo, kahit Hudyo pa po sila, hindi po sila saved. Narinig niyo po yun? Kahit po Hudyo pa sila kung hindi po sila sasampalataya kay Kristo sa panahon ngayon yung tinutukoy ko, pag hindi sila nanampalataya kay Kristo, hindi po sila makakapunta sa langit. They are considered lost. And they are even considered as enemies. So, ano yung kinanta ng choir? Magsalita tayo. Mag-preach tayo. Ipangaral natin. Amen. Kasi yun yung makakapagligtas, yung mensahe na dala-dala po natin. Ngayon, kung hindi natin i-right to divide ang word of truth, naku po, malaking problema. Malaking confusion yan. Ang daming gulo-gulo dyan. Hence, kaya maraming denomination. Now, as we preach the word of truth rightly divided, please expect. Anong i-expect mo kapag pinreach yung word of God rightly divided? Sabi ng 2 Timothy 3:16-17, doctrine, reproof. Diba? Ano yung mga i-expect natin? Doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. Yan yung i-expect natin. Why? Kasi nung tayo hindi pa ligtas, wala pa tayong pagkaalam sa word of truth, then, ang ating pagkakaalam, ignorance. Or even maling doktrina, or even maling pananaw tungkol sa buhay. Kaya ang ginagawa ng Diyos, nire-renew niya yung ating isipan with the Word of God. Be transformed by the renewing of the mind. 1 Timothy 5. Now we have hyper-specific instruction intended for certain types of people in the congregation. Or should I say, Timothy was taught on how to deal with different types of people in the congregation. Ngayon mga kapatid, sinabi ko nga po sa inyo kanina, this is about the family. Yung binasa natin sa 1 Timothy 5, tungkol po ito sa pamilya. Diyan pa po tayo? Okay. So I hope makikinig po tayo, at pakinggan natin kung ano sinabi ng Bible. Kasi kung ano sinabi ng Bible, yun po ang final authority. Amen. Now, sabi niya kay Timothy, pagkatapos niyang sabihin na mag-ingat ka sa sarili mo at sa doktrina, magpatuloy ka doon para maligtas mo, hindi lang yung sarili mo, kundi yung mga nakikinig sa'yo. Ang sabi niya sa kanya, 1 Timothy 5:1, rebuke not an elder. Let me submit to you that my understanding to this text, hindi pa yung pastor, hindi pa yung elder na pastor, kundi lahat lang na nakatanda sa kanya. Kasi sa verse number 2, elder women naman yung in-address. Okay. So, pero pwede pa rin, may possibility pa rin. So that will be those, sino yung elder sa passage, sa context ni Timothy, yun yung mga mas matanda sa kanya or mga leader ng congregation, mga men. Ang sabi sa kanya, wag mo silang i-rebuke. Kundi, tatuhin mo sila or entreat him as a father. Okay. Dito pa lang may matututunan na po tayo pagdating sa pagiging anak. At pagdating sa pagiging anak. Sabi ni Paul kay Timothy, yung mga nakatatanda sa yung lalaki, those elders, wag mo silang i-rebuke. Pero ang gawin mo sa kanila, bakit mo ba i-rebuke ang isang tao? Sabi, may pagkakamali siya, may hindi siya tamang nagawa or nagkasala siya. Bakit mo siya i-rebuke? Because of those things. Now, ang procedure, ang sabi ni Apostle Paul,
Huwag mo sila i-rebuke, but treat him as a father. So, ganun pala mga anak, If ever na ang magulang natin may mali, makita mo, may mali silang ginawa or may mali ka nakikita sa kanila, huwag kang mayabang. Ang dapat gawin natin is to entreat. Ang sabi ng Bible. And what is entreat? Sabi ng dictionary, to make an earnest petition or request. Makiusap ka. Mahinahon ka dapat. Hindi ka nakikipag-away. Hindi ka galit. Hindi ka nagmamataas ng boses. Amen. Nandiyan pa po tayo? At yun yung tinuturo. So sabi ni Apostle po kay Timothy, entreat him as a father. So yun pala talaga dapat ang ginagawa ng isang anak sa kanyang tatay. To entreat. Alright? If ever lang na may makita siya na hindi tama, if ever lang na may makita siyang mali, ang dapat niyang gawin is to make an earnest petition. Hindi siya nagmamalaki, hindi siya parang ang yabang-yabang niya pa. Dapat nagre-request ka. Dapat ikaw ay nakikiusap. Parang tahimik yung mga anak ngayong umaga. Diba? Yan ang sinabi ng Bible. May we learn not to think highly than we ought to think. Hindi dapat tayo mag-isip above that we ought to think. Sabi ng Romans 12:3. Why entreat? Bakit, preacher? Mali Hindi talaga tama Bakit kailangan pang i-entreat? Remember patience and long-suffering. Remember quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Minsan dito yung mga yung mga young men, ito yung problema. Okay? Kahit sa mga nanay nila, kahit sa mga tatay nila, ito yung problema po. Kita nila, nakinig sila ng preaching. Buong pamilya, nakinig ng preaching. Amen, amen. Pag-uwi. Ma'am, bakit hindi mo pa rin ito inaayos? Sabi ng preaching, di ba ganon? Diba? Hindi dapat, mga kapatid, entreat ang sabi ng Bible. No? Hindi dapat tayo magmamalaki, hindi dapat tayo magmamayabang, but entreat. Yan ang sinabi ng Bible. Wisdom. Apply truth while not sinning yourself. Pwede mong i-apply ang katotohanan nang hindi ka nagkakasala personally. Nandiyan pa po tayo? Okay, rebuke not an elder, but entreat him as a father. Pangalawa doon, and the younger men as brethren. And the younger men as brethren. Mag-amen po lahat ng mga saved. Amen. O, so, yung mga lalaki lang. Mag-amen po lahat ng mga lalaking saved. Amen. Lahat na nag-amen yan, mga kapatid nyo yan. No? Kapatid ko yan, kapatid mo, kapatid kita, kapatid nyo yan. Amen. Now, alam natin na tinatawag na natin ang bawat isa ng mga kapatiran sa church na ito. Tama po ba? Kapatid, di ba? Lahat tayo tinatawag natin brethren, o kapatid, ganyan. But in actuality and practically, we do not treat each other as brothers and sisters. Hindi natin natatrato ang bawat isa na kapatid talaga, kuya or ate. Sadly, ito po nakakalungkot we are more close to unbelievers in the world. Mas malapit pa tayo sa mga hindi mananampalataya at sa sanlibutan. And understandably so. Pero naiintindihan ko po kung bakit. Because, one truth that I have learned, may tendency ang tao na i-withdraw yung kanyang sarili. Nakakasunod po tayo? May tendency ang isang tao na wag makisama sa iba, lalo na kung nasasaktan siya ng mga tao na yun. Diyan po tayo? Kung nasasaktan ka, you are hurt. Diba? Ang gagawin mo, syempre, instead na makipag-away ka, yung iba, they will just withdraw themselves. Iba sa atin, we are even bitter and envious one with another. Amen. Ang isang quote, sabi ng isang quote, it is a sad truth that in life, the people who love us the most are the people who hurt us the most. Nakasunod po tayo? Ang sabi ng quote na yon, isa daw nakakalungkot na katotohanan sa buhay, ang tao na sasaktan ka o yung tao na makasasakit pa sa iyo ay yung tao na pinakamamahal mo. And the reason to that is this. Ang dahilan kung bakit po
yung mga malalapit sa atin, yung pa'y nakakasakit sa atin, is because we are close to them. Okay? Are you following? Because we are close to them. Kung hindi kayo close, di ka naman niya ma-hurt. Pero because of that closeness, because of that bond, there's a tendency, one day or the other, na merong magkakaroon ng tampuhan, merong mga ganyan. But because, alam natin, that's the reality, mga kapatid. But we should not be, hindi dapat tayo ma-drawn back ng mga bagay po na yan. Bagkus, listen to what God is telling us. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Verse 31. Let all bitterness, amen, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Mga kapatid, ang pagpapatawad pala, doktrina din sa Bible. Nandiyan po tayo. And the way na kaya mo magpatawad is because of Christ. It's because of God. Even as God, for Christ's sake. Kita nyo po alam nyo bang hindi dapat tayo patawarin ng Diyos? Bakit? We are sinners. Nagkakasala tayo and we are continually hurting God. Patuloy, even from our birth. Hindi nga tayo makaplease sa Diyos. Pero bakit tayo pinatawad ng Panginoon? Bakit tayo inibig ng Diyos? For Christ's sake. Dahil kay Kristo. Tandaan nyo yan. Kaya Christ is all and in all. That in Christ should have the preeminence. Kaya po tayo napatawad, kaya tayo may redemption, kaya tayo may justification. That's why I'm going to heaven, not because of who I am, not even because of my decision, but because of Christ. Amen. Dahil kay Kristo. Dahil si Kristo, hindi matatanggihan ng Ama yun. Nandiyan po tayo? And Christ, mga kapatid, sino si Kristo sa atin? Do you see Him as your Lord? Do we see Him as our Lord? If so, ito yung utos sa atin ng Bible na kung meron man tayong bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, be put away from you with all malice. At ang sabi niya, be ye kind one to another. Preacher, hindi mo kasi kilala siya eh. Preacher, hindi mo kasi alam yung ugali niya. Preacher, kung alam mo lang. Preacher, sabi mo yan sa iba, pero ako, hindi talaga. Mga kapatid, you know what? Kumakain tayo dito every Sunday. May times sa tayo ay nag-outing at minsan nagpe-fellowship tayo sa ibang lugar. And that bond, okay, has consequence. Hindi negative consequence, positive consequence. That brought about yung closeness. That brought about yung samahan po natin as a church. Tama po ba? And because of that, pag mas lalo ka naging close, syempre, mas nalalaman mo yung tao, mas nakikilala mo siya, mas nalalaman mo ano ginagawa niya, ganito. And that level of closeness, kung ikaw ay nasa flesh, pwede mo makwento sa iba. Tama ba? And because of that, we could hurt somebody. Because of that. Pwede tayong makasakit, pwede tayong hindi tayong maka-edify, kundi maka-destroy tayo. Pero mga kapatid, listen. Kahit ganon, alam niyo, dapat matutunan natin na kahit yung kapatid mo, masaktan ka, kapatid mo pa rin yun. At kahit anong hurt pa, kahit anong defrauding pa, kahit na anong nagawa pang mali sa'yo, if we will just understand Christ, kung maiintindihan natin kung anong ginawa ni Kristo para sa atin, mga kapatid, kaya nga ang sabi ng Bible, for Christ's sake, amen,
for Christ's sake, para kay Kristo Jesus, forgive. Forgive. Amen. Kung nagtanim ng sama ng loob ang Diyos sa atin, di tayo masisave. Kung ang Diyos hindi naging mapagmalsan, hindi siya naging kind sa atin and tender-hearted, aanhin niya tayo, mga hintil tayo, papunta tayo na impyerno, wala siyang paki dyan. Pero hindi, may pakialam siya. Tama po ba? Kasi minahal niya tayo. And the same way, mga kapatid ko, papaanong through Christ, sa pamamagitan ni Kristo, pinatawad ng Diyos lahat tayo. Diba meron tayong ministry of reconciliation, tama? Pero minsan yung kapatid natin sa Panginoon, we could not be reconciled. Nandiyan po tayo. Ang saya po ano? Bible yan. Amen. That's Bible. Ano kaya tayo mga kapatid, tayo na lang ang magkakasama sa pananampalataya. Dapat tayo nagtutulungan. Yes, pwede nating ma-hurt yung bawat isa because you will know something about the person. Ay, ganito pala siya. At yung mga marites, yung mga sa flesh nyo, marites kayo, naku po, ibigay nyo sa Panginoon yan. Pero if ever nangyari yun, may nakagawa ng ganun sa atin, dapat ang ating i-forgive natin. Why? For Christ's sake. For Christ's sake. Ano daw ang treatment natin? Sabi kay Timothy, and the younger men as what? Brethren. And the younger men as brethren. Ito po ulitin ko. Ito ay tumutukoy sa save. Are you there? Ito ay tumutukoy sa mga ligtas. Ngayon, kung tayo ay ligtas, tayo sumampalataya kay Kristo, then we should treat each other as brethren. And as such, mga kapatid, dapat talaga matutunan natin even yung forgiveness. Doktrina po yan ng magiging isang Kristiyano. Amen. It is a doctrine. At minsan, minsan di tayo makapagpatawad kasi ang taas ng tingin natin sa sarili natin. We could not forgive sometimes dahil ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Yung estimation natin sa sarili natin, ang taas. But if you will just see ourselves, kung paano tayo tinitignan ng Diyos, we could forgive. Amen. Salamat sa Panginoon. Why? Ganito na lang Kaya kong patawarin ng isang tao kasi ako nga rin mismo pinatawad ng Panginoon. Amen. Kung makikita lang natin yung sarili natin, makikita lang natin kung gaano tayo kadumi sa harapan ng Diyos. Pero sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap niya tayo, salamat sa Panginoon. I could forgive because God, for Christ's sake, hath forgiven me. Okay? Nandiyan pa po tayo? Okay. So tuloy tayo sa 1 Timothy 5. Ayop, may natututunan po tayo. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren. The elder women as mothers. Okay? Paano? Paano ba natin trato yung ating nanay? Paano ba natin trato yung ating magulang? Okay? Siyempre, dapat itrato natin with utmost care and respect. Amen. So, yung iba, yung mga young people na hindi marespeto sa magulang, nako, tatamaan kayo. Oo. Sabi ng Bible, elder women as mothers. Pero kung ang trato mo sa magulang mo hindi tama, hindi mo rin matrato ang iba. Yung sa nanay mo nga, hindi mo matrato ng tama, paano pa yung iba? Amen. The elder women as mothers with all, sabi niya, the younger as sisters with all purity. The younger as sisters with all purity. Diyan pa po kayo? Amen, men. Young men. Gusto mo siyang hawakan, pakasalan mo muna. Amen. That's biblical. If you can treat her as your sister with all purity, edi huwag ka makipag-text at chat. Tama? Amen. Bakit? Nandyan ang source ng kasalanan, mga kapatid. At ang fall. So, kung hindi tayo makinig dyan, marami na natuto dyan. Young men, please. Mag-aral naman kayong mabuti.
Puro kayo pag-ibig eh. Wala kayong utak. Amen. Ipakita nyo naman na pag papakasalan nyo yung babae na yun, talaga namang ano nyo siya. Mamahalin nyo siya at hindi lang ano. Amen. Pakiusap naman. Oo. Huwag puro guwapings lang ha. Magsipag. Okay. So, huwag nating biro-biruin yan dahil ang buhay mga kapatid, hindi biro-biro. Pag dumating na ang bills, di na yan biro. Amen. Pag ita, pang, 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 pang. Sabi mo na lang, wah! Pero nandyan yan. Amen. Bakit? Yan ang buhay. Okay. So, kung hindi natin paghandaan yan, mabigla ka lang talaga dyan. So, ang dapat gawin natin, maghanda tayo ng maayos. Amen. Iset aside nyo muna yan. Yung mga kilig-kilig na yan. Amen. Preacher, mag-evangelize ako dun sa ano? Sa basketball dun kila Mayor. Mayor's Cup. Mag-evangelize ako dun. Ay talaga. Sino katabi mo dun? Basta mag-evangelize ako dun. Ha? Mga style na ganyan, bulok yan eh. So, mga kapatid, the younger as sisters with all purity. Amen. With all purity. So, diretso tayo. 1 Timothy 5. Now, dito po tayo mga kapatid at we are still dealing with the Bible. Sabi niya, honor widows that are widows indeed. So, I'm telling you, the widows here, wala pong, dito sa text na to ha, walang widow na lalaki. Babae lang. Bakit? Bakit widow na babae lang po, preacher? Kasi, verse 9, tingnan nyo. Having been the wife, wala pong lalaki na wife. Tama? Walang lalaki na wife. So, ang pwede lang maging wife ay babae. So, ang widow dito sa context ay walang iba kundi babae. Okay, now, balik tayo. Verse 3. Honor widows that are widows indeed. Let me tell you na honor dito carries with it the supply of necessities. Talagang magsusupply ka ng pangangailangan niya. Okay? Ephesians 6:2, same word. Doon sa honor thy father and thy mother. Meaning, the church will be responsible in providing for these widows. Yung church ay naatasan in the Bible na maging responsable sa pagpo-provide ng needs ng isang widow. Okay? However, pakinggan niyo po, hindi lahat ng widows. Okay? Hindi lahat ng widows. Merong specific guidelines. Okay? So, may guidelines siya. Buti pa dito may guidelines. Ano po? Sa akap, lista lang kay kapitan. Pwede na. So, saan ang ating pambura dyan? Ano ba tayo pambura dyan? Pambura. Okay. Sige, babanggitin ko na lamang po Okay. The widow na tinutukoy po dito na susuportahan ng church, pakinggan nyo po, verse 4, verse 5. Ito po yung mga qualification. Desolate. Ibig sabihin, nag-iisa na lang siya sa buhay niya. Ano pa? Trusted in God. Continuate in supplications and prayers night and day. Wow. Tapos, verse number 9. Dapat 60 years old pataas. Okay? 3 years, sabi niya, 3 score years old. Nandiyan po tayo? So, lahat ng mga 3 score years o 60 years old pababa, ang turing pa po ng Bible ay, mga kapatid, younger women. Ang sabi dito sa verse 11 but the younger widows. Oh. So kung ang widow, ang edad niya 59 pababa, ang sabi ng Bible, young pa yun. Okay. So, pero ang tinuturo ko na widow indeed sa Bible, sa verse number 3, ay yung talagang desolate, sabi niya, trusted in God, continue in supplication and prayers night and day, at least 6 years old, sabi ng verse number 9,
The wife of one man, okay, isang beses lang siya nakapag-asawa, well reported of for good works, brought up children, dami no? Lodged strangers, washed the saints' feet, relieved the afflicted, diligently followed every good work. Ang dami, mga kapatid. So, tingnan nyo po, ito po yung mga binasa ko, yung verse 5, yung verse 9, saka yung verse 10. I-note nyo po yun. Yun po yung verses na yun. Verse 5, verse 9, saka verse number 10. Napakadami na qualification para ang church ang magiging supply o yun yung magbibigay na ng pangangailangan niya dahil nga siya ay desolate. Pero mga kapatid, let me submit to you na hindi porket hindi tayo widow or the ladies of this church, hindi porket hindi tayo widow na kagaya nito, ay dapat hindi na natin sundan yung kanyang example because this example is supposed to be every woman. Ano yun? Trusted in God. Hindi ba dapat bawat kababaihan, kahit tayo mga kalalakihan, nagtitiwala sa Diyos? Amen? That is a good quality. At let me tell you na hindi po nangyari ito, yung mga qualification na ito o yung mga bagay na ito sa kanyang buhay, hindi yan overnight. She learned obedience. She learned to be these things all throughout. Bakit nagtitiwala siya sa Diyos? Ang isang babae din, ang sabi ng Bible, dapat continuate in supplications and prayers night and day. Dapat prayerful. Well reported of for good works. Sabi niya, brought up children, lodged strangers, washed the saints' feet, no? Imagine nyo, sa time ng mga apostol, talagang marurumi po yung mga paa nila kasi wala naman pong Nike nun eh. Walang Adidas, walang Jordan, no? Walang mga Easy Soft, walang ganyan. Nung dati, sandalyas lang po. So kapag naglalakad itong mga apostol na to pupunta sa ibang lugar, talagang marami pong alikabok yan. At ang isa sa mga ministry ng panahon na yun ay hinuhugasan po yung paa ng mga apostoles, yung mga disipulo. Humbling yung ganong ministry. Pero, ginagawa nila yun para sa Panginoon. Amen. Relieve the afflicted. Diligently followed every good work. So ladies, tignan natin mabuti itong mga bagay na ito. Are we becoming like this? Tayo ba ay nagiging tulad nito? Tayo ba ay sumusunod sa panuntunan ng mga bagay po na ito? Now, bakit magkakaroon ng pakialam ang church sa isang widow? Amen. Dahil pinapakita lang ng Bible na kung ang isang tao or isang lady sa church ay mabalo siya because they are trusting in God. Kasi nung panahon na to, tandaan niyo po, pag sumampalataya ka kay Kristo, lalo na nung panahon ng Rome na, yung nangingialam na yung government ng Rome, talagang pinapakain sa leon. Diba? Yun yung mga nangyayari noon. At possible talaga na may mga nababalo doon because of those events. Pero, nilagay na sa Bible that even though mangyayari man yan, merong mag-support sa tao na yan. Amen. Huwag nyo naman po ipag-pray na mabalo kayo, Lord. Hindi ko na po kaya yung aking asawa. Panginoon. Huwag pong ganyan, ha? Hindi po natin yan tinuturo. But what we are teaching is honor widows that are widows indeed. Now, that list shows us what is expected or the character trait of every Christian lady. So I submit to you, kagaya ng sinabi ko po sa inyo kanina, that these qualities does not come immediate or automatic. It shows prior devotion and commitment to the cause of Christ. These verses just presents to us that faithfulness to God will not be left uncared for. So how about to those who have not qualified to that list? Kasi marami. Ang hirap ng listahan na yun, mga kapatid. Paano yung mga hindi qualified doon? Mababayaan na lang sila? Papabayaan na lang sila? Now, ito na. Alright. Dinagpasan ko Verse number 4. Diyan pa po tayo. But if any widow have children or nephews, kung ang sino mang balo ay merong anak o pamangkin, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good
and acceptable before God. Are you still there? So, kaya pala, kasi kung ang isang balo ay meron naman siyang anak, mga anak, sila yung responsable para sa kanya. For her needs. Okay? Let them learn first to show piety at home. Ano yung word na piety? Reverence of parents or friends, accompanied with affection and devotion to their honor and happiness. Wow! Taas na reverence, ang taas nun. Yung word na piety daw, nagpapakita ng reverence, hindi lang yun basta paggalang. When you revere something, tinitignan mo talaga yun na mataas. Tinitignan mo talaga yun na, yung reverential nga eh. Reverential honor. And also, this word, so dalawang word po, no? Regarding this, piety and requite. Ano yung requite? To repay either good or evil in a good sense. To recompense. To return an equivalent in good. To reward. Okay, listen, mga children, mga anak. Totoo naman yung kasabihan din. Na hindi, may mga kasabihan na hindi daw responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Pero ito yung tinuturo ng Bible. Okay? Ang sabi ng Bible, verse number 4, kung merong widow, ito but principally we will apply this to our situation. If there will be any widow na may anak, you are a son or a daughter of that widow, it is your responsibility to requite your parent. Ano ibig sabihin? Ibalik mo, to recompense. Remember, edad mo, simula nung isinilang ka, 0, hanggang ikaw ay nag-abente siguro, or something like that. Nasa tahanan ka, pinoprovide yung needs mo ng nanay mo o ng tatay mo, pinoprovide nila yung pangangailangan mo. Kapag hindi na nila kaya, masama ba na ikaw na yung magbabalik nun sa kanila? Is that a bad thing? Or it's just proper according to the Bible? Proper lang po mga kapatid, and it is a doctrine in the Bible. Basahin nyo na lang kaya. Kung anong sinabi? To requite their parents. Bakit daw? For that is good and acceptable before God. Amen. So hindi tayo nagtuturo dito na kapag tayo ay nagsarili ng pamilya, wala na tayong pakialam sa ating mga magulang. Amen. We are teaching here, mga kapatid, that according to the scripture, it is just proper ng isang anak to requite and to give piety sa kanyang mga magulang. Amen. Kaya mga nag-iisip dyan, pag ako nagpamilya talaga ako. Pag ako lang nagpamilya ako, talagang kakalimutan ko na yung nanay ko na yan. Kakalimutan ko na yung tatay ko na yan. Naku po, sa diablo yung doktrina niyan. Amen. Because what God is teaching, ito yung sinabi ng Bible, good and acceptable before God. Amen. Ang problema sa maraming Kristiyano, no? Hindi sila nag-balance pagdating sa salita ng Diyos because they are not looking into these verses. But if you're godly and you're spiritual, mga young men, listen. Okay? If you will be, kung magsisimula tayo ng ating sariling pamilya, don't forget about your parents. Huwag natin kakalimutan. Amen. Bakit? Kailan mo lang ba nakilala yung babae na yan? At, di ba? Di ba? Di ka narinig nyo na yung mga hugot, di ba? Bait yun eh. But listen, mga kapatid. Okay? Hindi dapat yan nagkukontrahan. Listen, verse number 4, there is proper things. Kailangan you know how to requite your parents. You know how to give piety. Nandiyan pa po tayo? It is not wrong. Okay? It is not wrong. Supported po siya ng scripture. At sabi pa nga niya, for that is good and acceptable before God. Naghahanap ka ng paglilingkod sa Diyos na katanggap-tanggap. Yun daw. Acceptable yun sa Diyos.
Amen. That is acceptable before God. So mga kapatid, pakinggan natin mabuti. No, tayong mga anak, huwag tayong magmamalaki. Okay? Kahit po tayo ay magkaroon ng ating sariling pamilya, it is our responsibility. Kasi nung mga wala pa tayong kakayanan, ang ating mga magulang ang nagpapalit ng diaper natin. Sa mga iba, preacher, di nga ako nakaranas ng diaper eh. Ay, lampin, lampin. Ang daming reklamo talaga eh. Okay. It is according to the scripture that children requite their parents. Why? Kasi, bakit hindi? At ito po, yes, they might have not done you good. Maaring masama yung pagtrato sa atin, masama yung turing sa atin. At ang tingin mo sa kanila, mga masasamang tao sila sa buhay mo. Or kontrabida sila sa buhay mo. Sabihin na natin, iyan ang ating mga magulang. But God allowed them to be your parents. And if you start your own family and the time comes that your parent have a need, it should not come to your surprise to help them. What if yung ating magulang di pa saved? Maaring, di ba, may mga karanasan dito, maaring yung magulang nila, hindi maganda yung naging karanasan nila. Pero kung ang magulang mo hindi pa saved, and the time comes na hindi niya na kaya, pagod na rin siya, at ikaw yung tutulong sa kanya, why not show him or show her that you have Christ in you? Na magpo-provide ka, tutulungan mo, bakit? Mahal mo si Kristo. Amen. Kristiyano ba tayo? We should be Christ-like. Amen. We should be Christ-like. Kung meron pa dito, may mga galit tayo sa ating mga magulang, naku po, high blooding ka lang dyan. Magkakaroon ka lang dyan ng pag binipi ka, lalagpas na doon sa, linya. Mga kapatid, matutunan natin maging kagaya ni Kristo Jesus. Amen. Sabi niya, kahit yung mga tao na pinapapako siya, anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Oh yes, maaaring sabihin ng mga anak, nanay ko, ang tatay ko, ganto-ganto yan, ganto-ganto yan. Okay. Pero ikaw ba ay naging kagaya ni Kristo? Did you become like Christ? Did you become like Christ? Because that is Christianity. Preacher, they don't deserve it. Ikaw ba deserve mo? Ako ba deserve ko? Walang kahit sino sa atin ang deserve. Amen. Nobody among us here deserve anything. If any, that's the wrath of God. Remember that. I am deserving of the wrath of God. I'm deserving of hellfire. I'm deserving to be put in hell, mga kapatid. I'm deserving of all those things. Dahil ako po ay isang makasalanan. Pero salamat sa Panginoon, niligtas ako ng Panginoon. Amen. Pinatawad ako ng Panginoon. And the same way that God forgave me, so am I to forgive also as well. Nandiyan pa po tayo? Ano sabi ng Bible? Let all bitterness and wrath and anger and clamor be put away from among you with all malice. Tanggalin natin sa ating puso yan. It is not God's will. Amen. But God's will is tayo ay magpapatawad. Forgive. Back to our text. So nawa, naging malinaw sa atin. Amen. Naging malinaw sa atin. Young men, focus lang, aral, magsipag, maging masigasig, huwag tamad-tamad, huwag gala ng gala. Parang mga aso, Gala ng gala. But focus in life. Amen. So that we could lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Yan yung gusto ng Panginoon. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Verse 5, Now she that is a widow indeed and desolate, trusted in God, and continueth in supplication and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. So ang isang widow daw, if ever, ano po sabi ng Bible? Dapat hindi magbuhay in pleasure. Hindi mamuhay in pleasure, but sapagkat sabi ng Bible, dead na siya. Buhay pa siya, patay na siya. Okay? If they will live in pleasure. Now, verse 7, and these things give in charge.
that they may be blameless. So, kagaya ng ginagawa po natin ngayong umaga, I'm giving you this so that we will be blameless. Kasi ano sasabihin ng sanlibutan? Every isang araw, ang ating mga magulang, hindi na nila kaya. Oh, instead na mamamalimos, mga kapatid, nakakahiya yun. Ayan ba yung Yan ba yung anak niya si ganito, di ba? Di ba? Okay naman yung buhay nun, ba't ganyan yan? Blame yun eh. Tama? That will become a blame. Mga kapatid, I'm preaching you this because sabi ng Bible that ye may be blameless. Tayo po. Kasi naglilingkod tayo, ang nare-representa natin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Preacher, kapag nag-abot kasi ako, hindi na kami makapag-Netflix. Amen. Praise the Lord. Preacher, kapag nag-abot kasi kami, wala na, hindi na kami makapag-ganto. Minsan, may mga sacrifices lang. Amen. Pero, remember, nung tayo ay wala pang mga lakas, nung tayo mga bata pa, yung tayo mga mga uhugin pa, sino ang nag-aaruga sa atin? Sino nagmamahal sa atin? Amen. Bible po ba ito? Bible yan. Hindi maka-amen yung mga young people eh. Amen. So, verse number 8. But, sabi niya, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Now listen, mga kapatid. This is a command from the Scripture, or even a declaration, mga kapatid, na kung meron daw, hindi magpo-provide para sa kanyang sarili. And remember, ang sabi sa verse number 8, hindi ito tumutukoy dun sa widow, but doon sa mga magpo-provide para sa widow, his children, yung nephews, mga kapatid. Pero nakita nyo po yung ginamit na, ang tawag dito, pronoun. It's his. It's letter H, na his, hindi her. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he had denied the faith, and is worse than an infidel. Mga men, we are the providers. Amen. We should continually provide. At huwag tayo maging bitter tungkol doon. Okay? Ganun talaga. May mga pangangailangan sa Watsons, kailangan mong tiisin yan. Part ng buhay yan. Titipid na lang Shopee. Pero okay lang. Amen? Kasama yan eh. Alright? At ang sabi ng Bible, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Now, it is part of the faith that men will provide. And I pray na tayo po ay tulungan ng Panginoon. I understand there are transitions. I understand merong mga bagay na kailangan pong maayos. Pero it's part of our walking by faith and not by sight. Mahirap po maging Kristiyano. Amen. Madaling masave. Praise the Lord. Maniniwala ka lang sa ginawa ni Kristo, tagtitiwala ka. Yung iba, nahirapan masave. Okay. Pero madali lang, yung mismong masave ka na. Amen. Wala kang gagawin dun eh. You will just trust in Christ. But becoming a Christian, living to be a believer, living according to the Word of God, mahirap na po yun. It's a work. It takes sacrifice. It takes prayer. It takes faith. Kaya ang sabi ko po sa inyo kanina, we are believers. At pag tinagalog mo, di ba, mga mananampalataya. Kailangan po ng pananampalataya sa ating paglakad, mga kapatid. Pero ito yung sabi ng Bible, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Now, itong verse 9 and 10, na nabasa ko na po yan sa inyo kanina, but that is the requirement for the widow. Dapat hindi siya under 60 years old. Yung 3 score po, 60 po yun. Okay? Pag nakabasa kayo ng 3 score or 4 score, pag 4 score, 80. Kapag 3 score, 60. Kapag 3 score pababa, okay? Wag muna, kasi young pa. Sabi ng Bible. Okay? Having been the wife of one man. Well reported of for good works. If she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. So mga kapatid, it is not easy to apply these things. Diba? And consistently. Pero ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Amen. At tayo mga anak, if ever pagpalain tayo ng Panginoon, we are blessed financially, practically, materially,
huwag natin ipagdamot. Amen. We should be sharing that. Kung mananampalataya pa yung family mo, edi mas maganda. But also, don't forget the brethren, your brothers and sisters. Okay? Let's come to the Lord in prayer. Lord, salamat po ngayong umaga. Salamat sa iyong salita. I hope naging blessing po sa mga tagapakinig yung naipangaral po ngayon. Maybe it is sharp. Maybe it's a rebuke. Maybe it's reproof. Maybe it's correcting their beliefs. Maybe it's instructing them on what to do. Pero salamat, O Diyos, dahil ang grace, hindi po kami ipapahamak. Bagos tuturuan kami to avoid ungodliness and worldly lust, to live soberly, righteously, and godly in this present world. And Lord, itong mga napangaral ngayon, this is godliness. To be able to requite our parents, that's godliness. Tulungan niyo pong bawat isa not to be selfish or covetous, but to be forgiving, to be loving, to be forbearing as saints. Tulungan niyo po ang church na to, Panginoon. Nawa po, wag po kami mag-away-away. Nawa po kami mag-intindihan bawat isa. Nawa po kami po ay magpakitaan ng pag-ibig ni Kristo. Nawa po kami po ay maging katulad ni Kristo lahat sa iyong kalwalatian. Ama, gabayan niyo po ang bawat isa as we apply these truths. And I pray that we apply this in Christ's most precious name. Amen.